Palang umaga po sa inyo lahat. Naniniwala po ba kayo sabi nga sa salita ng Panginoon, palagi kanyang bibigyan ng kasama. Kasi mahihirapan ka mag-isa kung palagi kang magtitiwala sa iyong sariling kakayanan. Amen. Kaya di po ba tayo nagtataka palagi nagbibigay ng kasama yung Panginoon? Yung tinatawag na power pairs. Kumbaga si Moses at saka si Aaron. Although makapatid sila, pero palagi silang magkasama. Yung sa Luke 10, kung hindi ako nagkakamali, yung 70 disciples ng Panginoon, pinagsama-sama, dalawa-dalawa. At saka yung mga apostol ng ating Panginoon sa Acts, na palaging pinaghiwalay-hiwalay niya kanyang mga apostol para magsama-sama. Amen? Nandiyan po ba tayo? Well, huwag na tayo lumayo. Example natin dito. Sabi ni Lord, Vicente, dalawa kayo ni Joaquin. Kaya, sabi niya, Eileen, dalawa kayo ni Joba. Tapos, Brad Lorenzo, dalawa kayo ni Berdy. Tanungin kaya natin yung sarili natin kung anong masasagot natin sa Panginoon. Magagampanan kaya natin yung tungkulin na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kayo lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid, kung ano ang plano at gusto mangyari ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. Amen? So, ang Bible, mga kapatid, bibigyan tayo ng mga guidance niyan. Diba, sabi nga ng Bible, basic instruction before leaving earth. Di po ba? Kaya yun yung ng Bible acronym na tinatawag, mga kapatid. So, let's start. Hindi po mahaba ang aking pinag-aralan na to. Praise the Lord. Hindi talaga to yung pinag-aralan ko. Ayoko talaga to eh. Yung gusto ko talaga, yung sinumpang puno. Sabi ni Lord, ayaan mo yung puno na yan. Ito ang pangaral mo ngayong araw na to. Sabi niya. Kaya, maikli lang to mga kapatid. Pero binabawan ko lang. Hindi ko na masyadong nilaliman para pareho natin maunawaan at mabilis natin matutunan. Amen? So, sa conclusion, kagad tayo mag-uumpisa. Parang yun ang hintayin. Amen? Kasi maikli lang ito mga kapatid. Pakibukas sa 1 Corinthians 10:31. We do this for the glory of God, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? Amen mga kapatid? Amen! Kaya huwag tayo masyadong maging independent sa buhay natin. Lahat tayo dito nang binigyan ng ministry ng ating Panginoon. Lahat yan para lang naman sa kanyang kapurihan. Amen? Kailangan natin yan mga kapatid para hindi tayo masyadong magano sa ating mga sarili. Kailangan pag may ginagawa tayo para sa ating Panginoon, do it for the glory of God. Amen? Huwag po tayong magmagaling. Amen? Huwag tayong magtiwala sa ating mga sariling kakayanan. Gift yan ng Panginoon, yung mga skills, talent na binigay tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag natin pagmayabang na magaling tayo. Huwag tayong magmamayabang na ang dami kong alam. Mga kapatid, tandaan natin na talent yan o gift na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mag-umpisa po na tayo sa ating key verse. 1 Corinthians 12:26-27. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam, nakasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagdagalak, nakasama niya. Amen? Amen. Kayo nga, ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay sasamang mga sangkap niya. Ano kaya itong mga ingredients na to na sinasabi ni Panginoon? Parang betchin, magic sarap, gano'n. Mga kapatid, yan yung tinatawag na the body of Christ. Lord is our head. Amen? We are the body of Christ, mga kapatid. Amen? We are the church. We are the body of Christ. Amen? Kaya ako natanong ko kayo kanina, mga kapatid, kung kaya ba natin na dalawa-dalawa lang. Brad Melvin, where are you? Ilan po tayo ngayon? Praise the Lord.
Isipin nyo, kung yung 35 na yan, magkakaisa ng layunin para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Isa lang ang layunin natin, mga kapatid, sa 35 na yun. Mahihirapan po ba ang bawat isa? Kalibutin mo nga yung ano mo, yung katabi mo. Kaya ba natin? Tinanong ko rin kayo, pasitabi lang po sa ating mga bisita. Ito po yung salita ng Panginoon, huwag niyo pong tignan ang tumatayo dito. Yung salita ng Panginoon ang ating pakinggan. Amen? So, huwag na tayong lumayo. Sa music ministry team, iilan na nga lang yata tayo doon sa group chat. Ba't parang wala pang bumababa? Tandaan natin yung sabi ng Panginoon, we are the body of Christ. We are the church. Amen? Ang simple lang ng instruction na nandoon. Suggestion lang ang hinihingi, hindi po yung desisyon. Amen? Amen? Ang sabi ng Panginoon, magtulungan tayo. Amen? Bakit parang hirap na hirap? Imposible naman na sa isang linggo hindi ka pupunta sa GC natin. Imposible naman na kahit gaano ka katagal sa trabaho mo, imposible hindi mo mababasa yun, mga kapatid. Nakapakaliit lang na instruction ang hinihingi sa atin. Pero bakit ang hirap pa nating magampanan? Paano na lang kung yung Panginoon ay nagbigay sa atin ng mas malaking katungkulan? Magagampanan kaya natin, mga kapatid? Sample na lang, so tuwing magpa-practice tayo, mga kapatid, hindi na ako lalayo, sasabihin ko ang mensahe ng ating Panginoong araw na to. Amen? Minsan, hindi ba natin naiisip kung talagang Panginoon pa ba natin ang ating napupurihan? O nagiging performer na lang tayo, mga kapatid? Minsan, naiisip po ba natin na nagiging worshipers po ba talaga tayo, mga kapatid? O nagbabase na lang tayo sa ating sariling kakayanan? Wala po akong tinutumbok, hindi isa sa inyo. Kayo lang po ang makakasagot dito, mga kapatid. Mga kapatid, kapag nauuhaw ka sa pananampalataya, tatanungin mo rin, darating ka sa point na tatanungin mo yung sarili mo, kung ang Panginoon pa ba talaga ang iyong napaglilingkuran, o masaya ka na lamang sa iyong ginagawa. Kailangan tanungin mo rin yung sarili mo, kung ang Panginoon pa ba talaga ang iyong pinupurihan. We are calling worshipers, not a performers. Ang sabi ng Panginoon, magtulungan tayo kasi tayo ang mga sangkap, mga kapatid. Tayo lang na magkakaisa dito, wala nang pastor. Kukuha na lang tayo ng mga musician sa labas. Tinatawag tayo musician pero nagiging parang Vicente Band na lang tayo. Parang hindi na tayo natin nagagampanan yung sarili natin tungkulin, mga kapatid. Pag tumatayo tayo dito, hintay na lang ng schedule ni pastor. Isip ng awit, tandaan natin, mga kapatid, yung awit, mas magkaiba yung alam mo lang sa gusto mo. Amen? Huwag kang maghihintay na uupo ka na lang dyan. Schedule, dumating na. Praise and worship, Brother Julico. Maghihintay ka na lang ng schedule mo. Pagdating ng practice, praise the Lord, nagagampanan natin, mas maayos pa nga yung practice minsan eh. Pagdating ng gawain, yung song leader na kanganga. Yung backup, nagiging song leader. Yung song leader, nagiging backup. Mga kapatid, hindi ko tinataas ang aking sarili dito. Palagi natin tandaan kapag nakuuhaw ka sa pananampalataya ng Panginoon, hindi mo maiisip yan. Ang sabi nga ng ating kapatid kagabi sa ating pinag-aralan, huwag tayong manawang magpatuwid sa salita ng Diyos. Amen! Amen. Natatandaan po ba natin yung 7 habits? Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Hindi ko talaga pinlano itong salita niya na to. Siya talaga nagbigay sa akin ito. Hindi talaga ito gusto ko eh. Yung sinumpampuan mo talaga. Kaya purihin ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan natin kung ang Panginoon pa ba ang ating napupurihan. Kung ang Panginoon pa ba ang ating pinaglilingkuran. Tandaan natin, mga kapatid, we are a worshipers of Lord. We are not a performers. Tandaan natin yan palagi, mga kapatid. We are a musician.
not a band. You are a song leader of Christ, not a song leader of band. Amen? Pinipigilan ko naman hindi maiyak, hindi ko alam kung bakit. Bigyan mo na! Alam na namin yan. Nalulungkot lang kasi ako. Kung yan na lang ba yung makakaya natin sa ating Panginoon? Mga kapatid, iba pa ang makakaya mo. Hindi ka bibigyan ng Panginoon na magkukulang ka. Amen! Kung hindi mo alam, bibigyan ka niya ng karunungan at kaalaman. Amen? Minsan kasi dapat, pag ginagamit tayo, huwag lang natin isipin na song leader, worship leader tayo. Kailangan isipin natin na magpangababad tayo sa salita ng Diyos. Amen! Huwag mong isipin na song leader ka lang kada linggo. Kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Hindi ka magiging effective na song leader, worship leader kapag wala kang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili kung kaya ba talaga natin gampanan ang ating mga tungkulin. Dahil ito ay pinagkatiwala lang ng ating Panginoon. Kung dati, pakalat-kalat ka lang dyan sa daan kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero tinawag ka ng Panginoon at ginamit ka ng ating Panginoon. Ipapagkasalamat natin yan sa Kanya, mga kapatid. Palakpak muna sa Panginoon, masyado lang sa inyo. Ang sabi ni Lord, di ba sabi ko sa inyo, kamayan mo yung katabi at sabihin natin work together. Mga kapatid, hindi ako nagsisita dito. Ang gusto ko ay panumpulikin yung pagtutulungan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi nga dyan, magsamahan tayo mga kapatid. Tayo, dapat tayo ay nagkakaisa. Number 1, unity, working together. Ito ay verse ng ating kapatid kagabi. Sabi ko nga, napakabuti ni Lord. Matagal ko na, nung Tuesday ko pa ata ito natapos o Wednesday. So, wala akong kinopya sa kanya mga kapatid. Sa Ephesians 4, chapter 4, verse 3. Pagsakitan ninyong ingatan ang pagkikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Imagine mga kapatid, si Brad Randy, si Brad Fernando, sa Brad Reggie, sa basketball team. Imagine kung para-pareho kayo ng posisyon na pumasok doon. Eh di ba parang nakikita nyo nagbabanggaan tayo pag para-pareho yung posisyon ng ginagamit? Ganon din sa ating mga kapatid, para tayo mga puzzle ng ating Panginoon. Meron tayong mga kanya-kanyang talento. At pag pinagtagpi mo yan mga kapatid, anong magiging resulta? Napakaganda ng magiging resulta mga kapatid kung tayo ay nagkakaisa para sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, unity also means embracing each other's differences and perspective. Amen? Di forget, example, piano, puro tayo piano lang ang ating alam. Makakatugtog kaya tayo. Hindi po ba, di ba? Kailangan mga kapatid na mayroon din matuto sa ating iba. Ang hirap kasi, mga kapatid, kapag meron kang merong kapatid na natututo o umaangat, hinihila natin pababa. Imbis na encourage natin ang bawat isa, naku, ito na naman si Pasikat. Ito na naman si nagmamagaling. Mga kapatid, hindi mo maiisip yan kapag ang salita ng Panginoon na yun nangahan sa'yo. Mas lalo mong i-encourage ang kapatid mo, pagpursigihin mo yan. Amen. Para sa kapurihan ng Panginoon. Amen! Mga kapatid, tanggalin na natin yung mindset na ikaw na naman, ikaw na naman. Hindi si pastor ang nagbibigay sa atin yan, si Lord. Amen! Si Lord ang nagtatalaga ng bawat isa. Kaya huwag nating isipin na, ako na naman, wala nang iba. Magpasalamat pa tayo mga kapatid. Dahil pagdating ng araw, na siguradong hindi naman po lahat tayo magtatagal dito at uuwi tayo. Napakalimit na magamit tayo mga kapatid. Kaya napakasarap, mga mapalad tayo mga kapatid na ginagamit tayo sa salita ng ating Panginoon.
Amen? Diba sabi ng Psalms 133, Behold, how good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Palaging pinapaalala ng Panginoon ang pagkakaisa. Palagi din pinapaalala ng Panginoon na palagi kang may kasama. Amen? Kaya mga kapatid, hindi naman mabigat ang tungkulin natin. Hindi naman mabigat. Kung mabigat sa kalooban mo, ipanalangin mo yan. Minsan nagkukulang tayo sa prayer and fasting, mga kapatid. Kaya hindi natin nagagampanan ng maayos ang ating tungkulin sa Panginoon. Nagkukulang tayo sa prayer and fasting. Tumatalsik ang away ko. Number 2, bearing each other's burden when working together. Sa Galatians 6:2, mga dalhan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Hindi ibig sabihin na pasanin eh, yung problema lang yung katabi. Amen? Yung burden ng bawat isa, kailangan din natin silang iangat, mga kapatid. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen? Carry each other burden, mga kapatid. Sabi nga dun sa verse natin kanina, we are one body, one spirit, one Lord. Amen? At totoong fellowship, mga kapatid, ay nagtutulungan. Ano sabi ng ating teacher kagabi, kailangan natin magtulungan, mga kapatid. Iwasan na natin yung mga gossip. Ganyan. Iwasan natin mga kapatid na yung mga imbes na turo mo na lang yung salita ng Panginoon, magtulungan tayo sa music ministry. Ano pa yung inaatupag natin? Kaya minsan palagi mo tanungin ng Panginoon kung talagang siya pa ba ang pinapapurihan mo. Kung siya pa ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo dito. Amen? Hallelujah. Seeking assistance when tough times arise is not a shortcoming. Bagkus, mga kapatid, tatagin natin ang relasyon ng bawat isa. Amen. Amen? Kailangan natin, mga kapatid, magtulungan. Amen. We are in the end times. Hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon. Paano may schedule ka? Meron kang tungkulin sa ating Panginoon, pero mas iniisip mo pa yung ibang gawain. Imbis na mag-focus ka sa salita ng Panginoon, isang araw na nga lang yung iniingi niya, pero hindi pa natin. Isang araw nga dapat eh. Minsan pagkatapos ng practice, wala na tayo. Kaya minsan nawawala tayo pagdating ng gawain. Kaya minsan nakakalimutan natin kasi nagkukulangan tayo ng practice, mga kapatid. Amen? Kailangan ba din tayo, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, kailangan nating aralin ng kanyang mga salita. Huwag tayong sa sarili nating kaunaan, huwag tayong manalig, mga kapatid. Amen? Amen. So, sa number 3, build each other up. Amen. 1 Thessalonians 5:11. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyong gaya ng inyong ginagawa. Amen? Kailangan i-motivate natin. Minsan, kasi pag nakita mo na yung kapatid mo, dinadown mo palalo. Kahit, mga kapatid, hindi yung boses yung magandang boses ang hinahanap ng Panginoon. Amen. Ang gusto ng Panginoon, ang totoo, tapat, na naglilingkod sa Kanya. Amen. Hindi kailangan ng Panginoon na napakagaling mo. Ang galing. Mga kapatid, hindi kailangan ni Lord yan. Ang gusto niya, yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Bahala na yung mga talento na yan. Basta, binibigay natin yung 100%, yung the best natin sa Panginoon. At dapat, mga kapatid, kailangan din natin sumunod sa salita ng Diyos. Huwag tayo palagi magbase lamang sa ating mga kakayanan. Mabilis kang malalaglag kapag palagi ka nagdidepende sa iyong salita. Amen? Kailangan, mga kapatid, sa Panginoon tayo magtiwala. Kailangan natin i-back up ang bawat isa. Kapag may nanghihina, saluhin natin. Hindi yung sipain mo palalo palabas.
Kaya pagdating ng gawain, yung kapatid mo, imbis na magalak, nakakalupay-pay pa. Good morning, sis. Good morning, dad. Mga kapatid, kailangan natin i-motivate ang bawat isa. Nandito tayo para sa ating Panginoon, hindi sa bawat isa sa inyo. Narito tayo, mga kapatid. Samayan mo ulit yung katabi. Narito tayo para pag-isahin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, we need to build each other. Kailangan natin magpatong-patong sa gawain, hindi ibang patong, mga kapatid. Kailangan natin magtulungan, mga kapatid. Hayaan na natin yung mga nakaraan pa ng mga kapatid na gusto ang mensahe ng Panginoon sa araw na to ay magtulungan tayo, mga kapatid. So, number 4, community of ants who work together. Amen? Sa Proverbs 6:8, naalala niyo po ba yung teaching na to na sa ating mga kapatid? Yung isa nating kapatid na isang mensahe ng langgam. Natatandaan po ba natin yan, mga kapatid? Ituro ni Brad Sandy. Pumaroon ka sa langgam, ikaw ang natamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka na bagaman walang pangulo, tagapagmahala o pinuno. Amen? Ang mga langgam, mga kapatid, kahit wala yung mga boss nila, wala yung mga amo nila, nagtatrabaho yan sila kahit walang bantay. Nagtutulungan sila. Kaya Brad Sandy, Brad Melvin, at ako, pag tayo nagsama-sama, malaki yung magagawa natin. Amen? Maliit lang kami, pero pag pinagsama-sama kami ng kapatid, siguradong panalo, sure win. Dahil sa ating Panginoon nyo, mga kapatid. Amen? Kaya, umalis ang ating pastor. Naging mabuti kaya tayo, naging sumunod kaya tayo sa utos ng ating pastor. Kapag lingkuran kaya natin ng tapat ang ating Panginoon. O merong mga nag-wiggle-wiggle pa, mga kapatid. Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisa ng kanyang pagkain sa pag-aani. Tingnan nyo, mga kapatid. Imagine, langgam lang yan. Tandaan natin na ang binigay ng Panginoon na buhay. Hindi ka niya papahirapan. Bibigyan ka pa niya ng paraan. Kahit nga ibon, pwede kang bigyan ng pagkain eh. Napakapalad natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo magtulungan palagi. Kapag tayo na 35 na pinagsama-sama, yung maliit na problema, aapakan lang natin yan. Pag tayo nagsama-sama, mga kapatid, malaki ang magagawa ng bawat isa. Amen. Bakit ka malungkot? Ngumiti ka nga. Hindi tayo, mga kapatid. Huwag tayong maging negative sa araw na to. Kailangan natin mag-recharge sa presensya ng Diyos. Amen? Number 5, avoid petty discussion when working together. 2 Timothy 2:23. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na ang namumunga ng mga pagkatalo. Sa baba? Ay, tama na po. Sabi dyan, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Ang uod, pagdating sa kabila, nagiging sawa na. Minsan, nami-misinterpret natin yung mga salita. Pagdating dun sa kabila, ikaw na ang masama. Amen. Amen? Amen. Kaya dapat, mga kapatid, imbis na yung pag-aaral ng salita ng Diyos ang ating inaatupag. Amen. Praise the Lord. Nagtatawagan pa kayo, bawat isa. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, iwasan natin yung mga ganyan, mga kapatid. Kasi hindi naman lalaki ang problema. Mag-umpisa yung malaking problema sa maliit na problema lamang. Kaya bago pa mag-umpisa yung maliit na problema na yon, hawiin na natin, patayin na natin. Amen? Mga kapatid, tandaan natin, sinadya talaga ni Lord na babawan ko lang ang aking mga bersikulo sa araw na to, mga kapatid. Para pareho natin, maunawanan, di tayo antukin. Gising ba ang lahat? Tandaan mga kapatid, antukin. Praise the Lord. So,
Sa number 6, the gift of sharing. Acts 2:44-45. At ang lahat ng mga nagsisipalataya ay nagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. At ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Naunawaan mo ba natin mga kapatid, yung verse na yan? Ito yung tinatawag na community generosity. Hindi ibig sabihin na binenta ng iba yung kayamanan nila, mawawalan sila. Mga kapatid. Pinantay nila ang pagkakakulang-kulang ng bawat isa. Amen? Hindi lang basta sa pera, hindi lang sa basta pangailangan ng bawat isa. Dapat mga kapatid, i-share din natin yung salita ng Diyos. Yung kakulangan ng bawat isa, kailangan pinupuno din natin ang ating mga kapatid. Hindi yung isa lang yung nag-aalam. Isa lang yung ginagamit palagi ng Panginoon. Kailangan nating mga kapatid, i-share din natin ang ating mga nalalaman sa ating Panginoon. Hindi naman madali yun, di ba? Oras lang ang ibibigay mo sa iyong kapatid. At ang binigay sa iyo ng Panginoon na knowledge and wisdom, kailangan mo ring i-share yan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, yung hindi ibig sabihin payat ka at mataba ka. Tingnan mo yun. May mataba. Mataba sa salita ng Panginoon po hindi mataba physical. Tapos may payat na sa salita ng Panginoon. Kapag yung taba ng isa binigay doon sa payat, ano mangyayari doon sa payat? Tataba, magiging balance mga kapatid. Yung pagkataba ng isa, magiging balance, magiging pareho na kayo ng katawan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong manawa, mga kapatid, na magtulungan. Huwag tayong manawa. Huwag tayong manawa na tulungan natin ang bawat isa, mga kapatid. Sa number 7, enduring power of love when working together. John 13, chapter 13, verse 34-35. Isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung papaano inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y magkilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Baka may misinterpret po tayo dyan sa pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. Baka mamaya, ibig ng laman yung pag-ibig sa flesh, yung iniisip niyo mga kapatid. Mga kapatid, hindi yung pinapaalala na pag-ibig ng Panginoon ay pag-ibig ng pang-unawa, pagpapatawad, pagpapataguyod, at pagpapapasensya. Actually, kahit hindi na sabihin yan ng Panginoon kasi responsibilidad natin sa bawat isa na magbigay tayong respeto sa bawat isa. Magbigay tayo ng pagpapapasensya sa iba. Magbigay tayo ng pagpapataguyod sa bawat isa. Hindi na kailangan na i-remind pa tayo ng Panginoon. Obligasyon natin ang bawat isa, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, it is love. Sabi mo sa katabi mo, it is love of the Lord. Amen? 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 Yan po ang pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon na walang katumbas. Amen? Kaya malapit na tayo mga kapatid. Everyone has part in working together. Romans 12:4-5. Sapagkat kung paano sa isang katawan at mayroon tayong maraming mga sangkap, ay gayon din naman na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isang lahat. Amen? There's only one head. There's only one head, which is our Lord Jesus Christ. Lahat tayo mga kapatid may kanya-kanya tayong parte sa gawain ng Panginoon. Hindi ka lamang niya tinawag dahil gusto mo lamang dumalo, niyaya ka ng kasama mo o ng sister mo. Hindi po yan mga kapatid na aksidente. Amen? Kapag pinagpatuloy natin na nag-aaral tayo sa salita ng Panginoon, pwede tayo maging parte o pwede tayo magkaroon ng ministry sa ating Panginoon. Amen?
Each Christian has a part to play using the specific spiritual gift God has given. Yun nga mga kapatid, kapag alam mo na tinawag ka ng Panginoon, huwag ka na dapat magpatumpik-tumpik pa. Amen. Kailangan mo na ipagamit kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaysa naman ipagamit mo yan sa iba, kikita ka nga ng pera. Pero paano yung kaligtasan mo? Amen. Magiging sikat ka nga sa iba. Paano pag nagkita kayo ng Panginoon? Kung loobin ni Lord na magkita kayo. Amen? Kaya ipagamit natin mga kapatid ang ating mga kakayanan. Mga kapatid, actually yung gift na binibigay or blessing ng ating Panginoon, huwag na nating isipin yan. Responsibilidad ni Lord na ibigay yung pagpapala sa atin. Hindi na kailangan ni Lord na, hindi mo na kailangan na i-remind si Lord na, Lord, yung blessing ko, ibigay mo na please. Mga kapatid, kapag tapat tayo sa Panginoon, Amen. ibibigay ni Lord Amen. ang nararapat sa atin. Hindi mo na kailangan i-remind pa sa panalangin na yung pagpapala mo ibigay sa'yo. Amen. Alam naman ni Lord kung ano yung pangangailangan mo. Amen. Ipag-pray mo yung lalo pa lumalim ang pananampalataya mo. Lalo ka pang magpagamit sa ating Panginoon. Huwag tayo palaging hingi, mga kapatid. Alam na ni Lord ang ibibigay niya sa atin. Amen? The power of counsel, Proverbs 15:22. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nagtatatag. Amen? Ito ay isang warning, mga kapatid, ng Panginoon, na iwasan natin ang yung pagka-isolate na pag-uusap. Iwasan natin yun, mga kapatid. Imbis na nag-uusap-usap tayo para sa ikakalago ng ating church, iba-iba pa ang ating pinag-uusapan. Amen? Dapat mag-collab tayo, hindi sa negative. Mag-collab tayo sa ikapupuri ng Diyos sa positive ways. Amen? Warning yan sa atin, mga kapatid. Huwag tayo palagi nagkakanya-kanya, titipon-tipon, tapos pinag-uusapan mo yung kapatid na ang pangit ng boses niya kanina. Lagi natin tandaan, mga kapatid, hindi kailangan ni Lord na magaling. Ang gusto ni Lord, ang tunay na nanampalataya, ang sumusunod sa kanyang salita. Amen? Ako talaga nalulungkot ako eh. Yung mga sa harapan, praise the Lord, nakaka-bless nga yung dalawang nanay natin, sila pa yung tumatalon. Samantalang yung mga nasa likod, asan yung joy? Yung worship leader natin, halos mabakbak na yung kanyang lalamunan, kakasigaw, wala pa rin. Kaya palagi natin tanungin ang ating mga sarili kung si Lord pa ba ang ating pinaglilingkuran, mga kapatid. O baka may iba ka na lang iniisip. Hindi na si Lord yung pinapapurihan mo. Iba na lang yung nagiging punteriya mo sa church. Hindi na si Lord yung nagiging first love mo. Iba na nagiging nalalakaran mo. Andi, mga kapatid, kahit na palagi tayo na sa simbahan, sa church, hindi ibig sabihin ang lahat ay tumutupad sa salita. Ang lahat, mga kapatid, hindi ko kayo ginajudge. Alam ni Lord, si Lord lang. It's between you and the Lord. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kung may mga problema tayo, pag-usapan natin yan kaagad. Huwag na natin ipaabot pa sa tulpo. Machismis ka doon. What did you say? Andyan si Lord. We are apostolic Christian, mga kapatid. Amen. Kristiyano ka natatawag, namumuna ka pa. Sa pagninira ng iyong kapatid. Imbis na itaas mo siya, imbis na encourage mo siya, haatakin mo pa siya. Huwag mo nang gamitin yan, pastor. Hindi, parang nag-live lang tayo. Kaya nga sabi ko, kukuha na nga lang kami ni pastor ng musician. Gusto ba ni Lord yun? Hindi, dapat tayo dito, tayo mga sangkap, mga kapatid, tayo magtulungan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Mapalad tayo, mga kapatid, na ginagamit tayo dito. Amen.
Pag uwi mo sa Pilipinas, siguro mga 10 taon ka rin, sitting minister ka pa rin doon. Kung magpapatuloy tayo, mga kapatid. Mapalad nga tayo na nagagamit tayo dito, mga kapatid. Hindi lahat nagkakaroon ng tungkulin o ministry sa ating Panginoon. Kaya pinilit ko talaga na dumalo ngayong araw na to. Kasi iniisip ko yung ministry ko. Pasensya na Brad Rohel, napindot ko yung panic button. Praise the Lord. Yung tinawagan ko, iisa lang sila ng sagot, mga kapatid. Walang problema yan. Palakpakan natin yung Panginoon. Diyan, nag-uumpisa ang pagtutulungan, mga kapatid. Wala akong intensyon na saktan kayo, mga kapatid. Ang gusto na mensahe ng Panginoon, ipanumbalik natin ulit yung pagtutulungan. Amen. Amen? Kaya wag po tayo, mga kapatid, na magsisiraan lang palagi. Iba na yung pinag-uusapan natin. Imbis na mag-evangelize tayo, imbis na mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kailangan natin magtulungan. Patience make perfect while working together. Ephesians 4:2. Ito yung long suffering na tinatawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na kayang magbatahan kayo sa pag-ibig. Eh, kahit pikon ka na sa katabi mo. Pigilin mo pa rin yan kasi nananahan si Kristo sa iyong buhay. Amen. Kahit na inis ka na dyan sa katabi mo. Nakita ko na naman ito, Friday na naman, makika ko na naman si sister tsaka si brother. Praise the Lord, huwag natin tignan yung ganun, mga kapatid. Imbis na, i-humble natin ang ating mga sarili. Magkaroon tayo ng malaking pasensya, self-control. Minsan hindi natin napipigil. Amen, di ba? Huwag tayong maging hipokrito, mga kapatid. Minsan hindi talaga natin napipigilan ng magalit. Amen? May kulang ka daw sa self-control. Kaya mga kapatid, kapag nananahan sa iyo ang salita ng Panginoon, kahit ano pang ibato sa iyo, isa lang yung sinasagot mo, praise the Lord. Amen. Ganun. Hindi pangit yung boses ko, praise the Lord. Ang Lord, Panginoon. Hindi ako marunong, praise the Lord. Nauutal-utal ako, nabubulol ako, praise the Lord. Kailangan lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Do it for the glory of God. Amen? So, sa ating last verse, gusto nyo ba ata? Gusto nyo ba ba? Romans 15, 5-6. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggigiliw na kayo ay magkaisa. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, pwede ba tayong magkaisa? Pwede ba tayo magkaisa? Sa isa't isa, ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip na pamamagitan ng isang bibig ay luluwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. We are the believers, mga kapatid. We are the Apostolic Church. Sabi nila, this is the closest na turo. Pinakamalapit na turo. Hindi ko tinataas ang aming sekta, mga kapatid. Ang apostolic po, ang pinakamalapit na pagtuturo. Bible by verse by verse. Amen. Yung tumatayo po dito, hindi nagtitiwala sa kanyang sariling kaunawaan. Pinagpalalagin niya yan sa Panginoon. Pinagpasting niya yan. Inaaral niya yan, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, sinadya ni Lord na babaan ang ating pag-aaralan para mauunawaan natin ang bawat isa. Amen? Hallelujah! And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Amen? Hindi lang sa pagtutulungan, pati sa purpose ng ating Panginoon, sa will ni Lord, hindi po sa will natin. Amen? Kaya tayo tumayo, mga kapatid.